So last time, we talk about, nasa series po tayo ng Let Rejoice. Amen? To, ano? Let the heaven rejoice. Amen po. Parang sa disciple lang po natin yan, meron tayong book 2, and then meron sa bawat book 2 or book 1 natin, may series. Amen po ba? So yung nakakate ng mga discipleship dyan. So ngayon, ang book na meron tayo, kung ipipicture natin, Let the heaven rejoice. Amen po. And that Let the heaven rejoice. Amen po. Sa series niya, number 1, the value of your soul. Amen? Nakinig po ba kayo sa preaching ni Pastora Yumi nung last week? Yes. Amen. Ano pong natutunan po natin doon? Value your life. Amen. May nakinig naman pa. Value your life. Amen. So ngayon, pupunta tayo sa series 2. Then, bago tayo pumunta sa series 2, gusto ko munang i-picture natin or itanong sa inyo kung nagkaroon na ba kayo or nakakita na ba kayo ng actual scenario na may pasyenteng nag-aagaw buhay. Yes. Amen? Sa mga nurse dyan, kaway-kaway. Amen? Yung nag-aagaw buhay, na grabe yung kaba, di ba? Amen? Grabe doon yung iyak. Naiiyak. Nakikiyak ako sa Nakikiyak. Nakikiyak sa kamag-anak. Amen? So, sa ganong sitwasyon, nakita niyo din ba ang puso ng doktor? Amen? Or hindi niyo nakita ng doktor kasi tulog ang doktor? Nurse. Amen? So, kung titignan natin, pag nasa ER tayo, let's put ourselves to ER para mas lalo tayong Let's put ourselves to ER, emergency room. Amen po. And makikita natin doon yung mga pasyente na nag-aagaw buhay. And yung doktor, makikita mo yung puso niya dito. At yun yung pag-aaralan natin ngayon. Yung puso ng doktor dito, una, they know how to value life. Amen? Huwag ka na mag-drop. Diba? They know how to value life. Amen? Nakikita nyo yung pagtakbo nila, nakikita nila yung pasyente nila nag-aagaw buhay, nakikita nila na kailangan nila yung buhay na yon. Amen? Pangalawa, they have an urgency. Sense of urgency. Amen po? Na nandun yung mga doktor, tatakbo-takbo, kasi alam nila, kailangan nila. Amen? Kailangan nilang maligtas yung buhay na yun. Amen po? And pangatlo, after that operation, after they save the life, they celebrate. Amen? Na, wow, good job. Kasi na-revive nila yung buhay na naghihingalo. Amen po? Na-revive nila yung buhay na nasa bingit ng kamatayan. Amen po? And, bakit ko ito naitanong sa inyo? Kasi alam nyo ba, tayo, ako at ikaw, papunta na rin tayo noon sa kamatayan. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, ni-revive ka din, kapatid. Revive ka din, kapatid. Amen! Ni-revive ka din, kapatid. Amen po? Ayan. So, let's put sa actual scenario na nakikita natin into our spiritual scenario. Balikan natin yung time na nasa ER room ang kaluluwa natin. Amen po. Kaya sabi niya sa Romans 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwatian ng Diyos. So lahat tayo, sinner. Amen po? Lahat tayo, dahil ang Diyos ay banal at tayo ay makasalanan, noon, nung nagkasala si Eva at Adan, hindi tayo makalapit sa Panginoon. Amen po? Kaya sabi niya dito, sapagkat lahat ay nagkasala at hindi makakaabot sa kaluwatian ng Panginoon. Because God is holy. And dahil sa pagkakasala natin, hindi tayo makita ng Panginoon. Amen po. At sa part na yan, dahil tayo ay makasalanan, sabi niya sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ano daw yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Amen po?
Gusto ko lang i-emphasize yung death na mararanasan natin. Alam ko narinig niyo na to. Pero gusto ko lang i-open book ulit para makita natin at makita ninyo din yung picture na nasa ER din dati yung kaluluwa natin. Amen po. And the spiritual death and physical death, yun yung dalawang death na mararanasan natin. Unang death, ito yung katawan mo, mawawalan ka ng hininga. At ito yung ano yung tawag doon? Paglalamayan ka. Amen po. And then the spiritual death, ito yung pinakamahalaga, kapatid. Amen po. Dahil ito yung makakaranas ng eternal death or eternal life. Amen po? Amen? Pero, dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, sabi niya sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Amen po? Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Amen? Dahil ang puso ng Panginoon, ayaw niya tayong mapunta sa eternal death. Sino ba naniniwala sa eternal death? Kasi baka eternal death ako na eternal death, then may purgatorio pala kayo. Amen. Amen? Eternal death ako na eternal death. Baka meron pa kayong tinatawag na kailangang ipadasal dyan. Amen? So, eternal death, ito talaga yung part na ayaw maranasan ng Diyos sa buhay natin. Kasi ito yung walang hanggang kamatayan. Ang mga makasalanan, yun yung mga tao na hindi tinanggap ang Panginoon sa buhay nila. Sila yung mga tao pwedeng pumunta doon, kapatid. Amen po. Sa kadagat-dagatang apoy. Pag sinabi mong kadagat-dagatang apoy, alam ko naman ang bawat isa na try ng mapaso. At ayaw na nila ulit mapaso. Amen. Pero once na nandito ka sa eternal life, kahit ayaw mo nang ulit-ulitin, pero kung nilagay ka na dyan, at hindi mo tinanggap ang Panginoon sa buhay mo, kapatid, dito tayo babagsak. Amen? Alam mo yung kadagat-dagatang apoy? Amen? Alam mo yung alam niyo po yung mayaman? Ewan ko po kung narinig niyo yan, pero alam ko once na topic yun sa church natin, na sinabi niya kay Lazarus na pwede ba bigyan mo ako ng tubig? Kahit patak lang. Kasi yung kinaroroonan ng mayaman is nasa kadagat-dagatang apoy. Amen po? Amen? So, totoo po ang hell. And totoo din po ang heaven. Amen po? Amen? Kaya, dahil gusto ng Panginoon, hindi ikaw ang nag-initiative, kapatid, na maligtas, kundi ang Diyos. Kasi walang makakaligtas ng good works mo, kung hindi ka nananampalataya sa Panginoon, wala rin yung mga bagay na yun, kapatid. Amen po? Kaya sabi niya sa John 3:16, lagi kong uulitin to, ang puso ng Biblia. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Walang sinabing good works dito, kapatid. E di hindi na ako gagawa ng good work. Hindi yun. Dahil nananampalataya ka na kay Jesus Christ, pananampalatayang mong yun na yung nagiging bunga. Amen po? Nakakagawa ka na ng mabuti. Kasi alam mo, yung pinupuri mo, yung nakilala mo, yung tinanggap mo bilang Savior, siya ay mabuti. Amen? Kaya ka nakakagawa ng mabuting bagay, kaya ka nakakatiis, nakakamahal ng mga difficult people, dahil sa Panginoon wala sa iyo, kapatid. Amen po? Amen? Ayan. So, ngayon, tatawin ko naman kayo. Do you have a desire to see in the people life get saved? Since naranasan mong maging lost, since naranasan mong ma-revive, ikaw din ba, kapatid, may desire ka din? Na yung mga taong nakasurround sa'yo, amen, maligtas din. Amen? Alam niyo po, one time, meron akong isang mentee. Grabe yung desire na binigay sa kanya ng Panginoon.
Kasi he want to save her family. And sabi niya, darating yung time na gusto niya pag umuwi siya sa bahay nila, mag-share siya ng salita ng Panginoon because I know that she encountered Jesus. Amen? Ayaw niya rin mapahamak yung mga anak niya, yung kapatid niya, because he knows yung mga pupuntahan ng mga pamilya niya pag hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Amen po? Kaya yung desire na yon, sana lahat tayo may desire na gano'n. Amen po? Nakakasunod po? That's why, ang title po natin ngayon, It's a Heart for the Lost. Amen po? Since we have the theme that let the heaven rejoice, dahil kung tayo magpapagamit bilang bunganga, kamay, at paa ng Diyos to find the lost, aba kapatid, napakasaya ng langit na. Amen? That's why, tapikin mo yung puso mo. Heart for the lost. Heart for the lost, kapatid. Amen? And let's open our Bible. Sabi niya dito, as a believer, you can share His hair for the lost and have a part in the salvation to those around you. Sa Tagalog, sabi niya, bilang isang mananampalataya, maaari mong ibahagi ang puso ng Panginoon para sa mga naliligaw at magkaroon ng bahagi sa kanilang kaligtasan. Kasama ang mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya kapatid, yung mga taong nangungulit para magsimba ka, blessing yan sa'yo. Amen? Kaya nakikilala natin, hindi yan aksidente na nakilala ka nila. Hindi yan aksidente na na-encounter ka nila. Because isa yung purpose ng Panginoon to share Jesus in their life. Amen po? Lahat ng mga nakakasalamuhan natin, kapatid, accountability po natin yan. Amen po? And makikita natin sa Biblia, let's open the Bible. Ito na po yung pag-aaralan natin. Let's open our Bible sa Luke chapter 15. Dito natin makikita yung mga bagay na nawala. Pag sinabi nating lost in the Bible means nahiwalay sa Diyos. Nakasunod? Naligaw ng landas. Amen? Hindi pa nakakatanggap kay Jesus. At higit sa lahat, nangangailangan ng kaligtasan pabalik kay Jesus. When it says lost. Nakakasunod? Kaya ito yung mga bagay na nakita natin at pinakita ng Panginoon. That's why He written the parable of lost. Amen po? Tatlong bagay yung parable na makikita natin sa Biblia. The lost sheep. Amen po? The lost sheep. Pangalawa, the lost coin. Pangatlo, the lost son. Amen po? Amen. So, bago natin basahin, unting background lang po about sa lost na to. Bakit sinabi ni Jesus ang tatlong talinhaga or parable na to? Kasi, nagsimula ito sa Luke chapter 15 verse 1. Dito natin makikita ang lahat ng maninihin ng buwis at mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig sa Kanya. Ngunit naroon ang mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan na nagrereklamo. Mababasa natin sa verse 2, we jump to verse 2, hindi ko na po sinulat, ang taong ito ay tumatanggap ng mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. So, ang problema ng mga Pariseo dito, kapatid, hindi lamang sa mga makasalanan. Amen? Ito ay tungkol sa kanilang pananaw sa mga makasalanan. Para sa kanila po kasi, ang mga taong makasalanan, it worthless. Walang value. Amen po? Hindi karapat-dapat lapitan. Ngunit, dito sa lost, the parable of lost, dito pinakita sa kanila ng Panginoon kung paano magkaroon ng puso sa mga nawawala. Amen po? Amen po? Kaya minsan, yung mga friends natin, once they accept Jesus Christ, aba, nagbago na siya. Amen?
And nandun yung eagerness na makilala mo rin si Jesus Christ. Amen? Because apart from God, we can do nothing, kapatid. Amen po? Kasi yung mga memories mo dito sa mundo mawawala. Pero yung eternal life na you're accepting Jesus Christ, yun yung baon mo hanggang kabilang buhay. Amen po? And dito natin mapapag-aralan, umpisahan po natin sa lost sheep. Amen? Sa lost sheep. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa at ay masaya na itong papansinin. Verse 6. Pagdating sa bahay, aanyayahin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Amen? Nakita niyo po yung value? Nakita niyo po yung urgency? Nakita niyo po yung celebration doon? Amen? And sabi niya dito, tells us of a shepherd who had 100. Diba? Makikita natin meron siyang 900. Pero nawala yung isa. Amen? When one of them stray away, amen, the shepherd left the 99 to search for him. Grabe, no? Iiwan niya talaga yung 99 para hanapin lang yung iisa. Diba? Once he found the lost sheep, he carried him back to the flock. Upon return home, he invited others to celebrate with him, and finding the one who had been lost but now was found. Amen po. Sorry, medyo kasi galing yan po sa ating main. Amen po. Ayan, so, makikita natin dito, ang isang pastol na may 100 tupa, ngunit mapapansin niya, pag wala ang isa, kapatid, hahanapin niya yon. Amen? Inahanap niya at iiwan niya ang 99. Amen? At hinahanap ang nawawalang tupa at ito ay matatagpuan niya. Kaya pinasan niya ito. Kung makikita natin, tinatagalog ko lang po, pinasan niya ito at binalik niya sa flock niya. Ganon kahalaga yung isa lang. Amen? Ganon kahalaga yung isang bagay na nawawala sa story na to. Ganon kahalaga yung isang tupa, kahit na yung 99, pwede kang kumita. Amen? Mas hanapin niya pa rin yung isa. Amen? That's the heart for the lost. Amen? Nakakasunod po. Second, the lost coin. Sabi niya dito, o kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pila at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan, wawalisan ang buong bahay, at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita? Biruin mo, 10 piso mawala lang yung isa, hindi ka na makatulog, halos ibaliktad mo na yung bahay mo para malinis yon, di ba, Angeli? No, di ba? Dahil gustong-gusto niyang mahanap lang yung isa, yung piso. Kahit meron siyang 9 na kayang bumili ng maraming bagay. Amen. Pero kung titignan mo, talagang binuksan niya yung ilawan, nagwalis siya ng buong bahay, at hinanap ng, ang definition doon, mabuti. Amen? Hindi lang yung hinanap na palya-palya, kapatid. Amen po? Kundi hinanap niyang mabuti. Amen po? Ganyan ang heart for the lost. Amen po? Kapatid, ganyan ang puso ng Diyos. Amen po? And, last, dito natin makikita, tinagalog ko lang po. The lost son. Hallelujah. Sinabi pa ni Jesus, ito na yung pangatlo nating loss, ha? Ano yung unang loss, kapatid?
sheep. Pangalawa, coin. Pangatlo, lost son. Ito yung mga nawawala. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Grabe ka rebelde yung puso ng anak niya, di ba? Biruin mo? Ha? Biruin mo, buhay pa yung magulang niya. Pero kinukuha niya na yung ari-arian. Di ba? At pagkatapos, nagpakalayo-layo yung anak niyang yon. Nilustay niya roon sa mga bisyo, ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding gutom sa lupain iyon kung nasaan siya. Kaya siya'y nagsimulang maghirap. Amen po? And sa 15, sabi niya dito, namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa matindi ng kanyang gutom at dahil wala namang magbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng bungang kahoy na pinapakain sa baboy. Grabe, no? Dahil ito yung part na sinasabi nating consequence sa paglayo natin. Amen po? Dahil meron kang rebellious heart, ito yung part na there's a consequence sa lahat ng mga bagay na action natin. Amen po? Ay makikita mo, ngunit na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Amen po? Matigas ang ulo. Diba? Kung tayo to, iput natin sarili natin sa posisyon ng ama. Mga minsan, mga nanay, bala ka ta, sorry. Ano na yun? Ilocano natin. Bahala ka dyan, di ba? Ang tigas-tigas ng ulo mo, kukunin yung ariwan mo, ngayon anong pagmawayabang mo? Di ba? Bahala ka dyan. Maghirap ka dyan. Amen, di ba? Para malaman mo kung ano yung hirap ng buhay. Sige, dyan ka. Di ba? Para matuto ka sa mga desisyon mo. Di ba? Di ba? Yung mga nanay. Pero alam niyo po, buti na lang hindi ganyan ang puso ng Panginoon. Kaya sabi niya, 19, hindi na po ako karapat-dapat tawaging anak niyo, ibilang na lamang ninyo ako sa inyong mga alila at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natatanan na niya ang kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Amen po? Grabe yung pagmamahal ng ama, no? At sinabi niya, Anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Ay, naulit, sorry. 23, katayin ninyo ng pinatabang goya at tayo'y kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan at sila'y nagdiwang. Amen po? Nakikita niyo yung puso ng ama? Hindi siya gumanti. Hindi niya pinalayas ulit yung anak niya. Bagkus niyakap, hinandaan, nag-celebrate, dahil yung anak niyang nawawala, natagpuan ulit. Alam niyo po, ganun ang Diyos sa buhay natin, kapatid. Minsan, dumarating yung time na lumalayo talaga tayo sa Kanya. Amen po? Minsan, we choose yung mga bagay na alam mo yon, akala natin magiging komportable sa buhay natin. But we didn't know na tayo dayuhan lang dito, kapatid. Lahat ng mga bagay dito mawawala. At ang Diyos lang at ang salita ng Diyos ang hindi mawawala. Amen po? Kaya ang physical mo,
Kung ngayon malakas pa, thank you Lord pa. Amen, di ba? Kasi hindi natin alam ang buhay. Amen po? Amen. Ayan, so, makikita natin dito na yan, na tinagalog ko lang kasi. Tinagalog ko lang, guys. And dito, bago tayo matapos sa introduction, ito, sorry ka. Pero matatapos natin to. Kapit lang. Matatapos natin to. Now, climax sa ba to? Ayan. Ayan. Sabi niya, ngayon while reading yung 3 talinhaga na sinabi ng Panginoon, nakita natin yung puso ng Diyos. Tama po? Ang mga nawawala ay may halaga at pinapahalagahan niya. Amen? Kaya sabi mo sa kapatid, sa katabi mo kapatid, huwag ka nang umalis sa Panginoon. Huwag nang umalis sa Panginoon. Amen! Bumalik ka ulit next Sunday. Amen! May pahabol pa eh. Di ba? Ngayon, paano ba natin makikita yung puso ng Panginoon dito sa kwenteng to? Let's summarize. Let us feel the heartbeat of God for the lost. Okay na? Let us feel the heartbeat of God for the lost. Yung heartbeat ng puso ng Diyos sa mga lost, sa mga nawawala, sa mga taong hindi pa nakatanggap sa Kanya, sa mga taong minsan iniwan na rin siya. Amen po? Una, the lost is valuable to Him. Amen po? The lost is valuable to Him. Nasulat na po natin? Ayan. Sabi dito, the truth is one would waste time searching for something that had no value. In this parable, though each lost item has different, each had value in the eyes of the one doing the searching. Amen po? Sa Tagalog, meaning na, alam natin ang katotohanan na walang mag-aaksaya sa panahon upang hanapin ang mga bagay na walang halaga. Amen? Hindi ko pag-aaksaya yan, isa lang yan. Diba? Ba't ko habulin yan? Diba? Isa lang. Pero dito, meron pa akong 99, meron pa akong 9, meron pa akong 99 na tupa, meron pa akong 9 coins, amen? Meron pa akong isang anak. Amen? Alam natin sa talinhagang ito, bagamat magkaiba ang mga bagay na naniniwala, sabi nga kanina sa binasa natin, bawat isa ay mahalaga sa paningin ng taong naghahanap sa kanila. Amen? So ngayon, dahil ni-revive tayo ng Panginoon at minsan nang nawala, grabe yung halaga natin sa Panginoon, no? Dahil sa habag at sa biyaya ng Diyos kung bakit narito ngayon tayo. Amen po. Amen. Kung makikita natin, sabi niya, in the lost sheep, the shepherd could have thought it's just one little sheep. Isa lang. I have 99 others so that it matter if one is missing. Instead, we see each individual sheep as valuable to Him. Amen po. Dito sa kwentong nawawalang tupa, maaring hindi na hanapin ng mga pastol ang isang tupang nawawala dahil meron naman nga siya, sabi ko kanina, 99 na sheep. Pwede na siyang kumita doon. Amen? Pero hinanap pa rin niya ito. At binigyan pa rin niya ng halaga. Amen po? Ganon din naman ang nawawalang bariya and the lost coin.
the woman still have another 9 while waste time looking for it. The lost coin is valuable to her. Amen? Ganon din sa nawawalang barya, sabi nga dyan. Bakit pa niya pag-aaksaya ng oras ang isang bariyang nawawala kung tutuusin ay wala naman itong halaga? Kung titignan natin. Because he still have 9. Amen? Ngunit hinanap pa rin ng babae. Amen? And in the lost son, the father could have turned off his eyes on his younger son since he already gave what belongs to him, but instead he waited for his son to return. Amen po? Ganun din sa lost son. Hindi niya pwedeng ituon niya lang dun sa kapatid niya, yung tatay, yung pagmamahal niya, but still, yung lost na nawala na anak niya, yun pa rin yung hinihintay ng bumalik. Amen po? Pwede nang hindi niya nahanapin ito eh. Amen? Dahil naging masama, naging rebelde, at pasaway itong anak. Amen? Pero patuloy pa rin niya itong hinihintay. Ganon din tayo, di ba? Kahit mapasaway tayo, kahit na minsan makasalanan tayo, ang Diyos siyaka pa rin. Tara, anak. Hindi ka dito. Halika dito. Di ba? Yayakapin pa rin kita. Amen. Kasi kung sa ibang tao lang yan, at walang puso sa mga taong nawawala, hayaan na lang nila tayo. Amen? Pabayaan na, bahala siya dyan. Amen? Gawin niyo kung anong gusto niyang gawin. Amen po. Kaya, ito yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Sabi niya, Jesus shared to us to give value for the lost. Not the other way around. Jesus looked at them as valuable. Amen po? We also must have the same kind of eyes. Amen? Ears. The same kind of eyes ng Panginoon kung paano tignan na may kaawaan yung mga tupa. Hallelujah. And ears na handang makinig. Amen? Sa kanila. And heart and the hands for the lost. Puso sa mga taong nawala. Hindi pa kilala ang Panginoon. Ano pa? Nangangailangan ng kaligtasan at isang kamay para yumakap, mag-welcome. Amen po? Sa kanila. Amen po? Tinuturo sa atin ni Jesus na pahalagan natin yung mga nawala, naligaw, at nagkamali. Dapat ay magkaroon din tayo ng tamang paningin, puso at kamay upang sila'y hanapin. Kapatid, huwag ka lang makontento na ikaw lang nakakakilala sa Panginoon. Kasi marami ka pang pamilya na ayaw mong maranasan ng kadagat-dagatang apoy. Amen po? And if you think of this, ikaw nasa heaven, tapos sila nasa hell, because you never give your eyes, ears, heart, and hand to them. Amen po? Kaya kapatid, right now, alam ko dito aksidente sa bawat nanditong tao. Kasi may purpose ang Diyos kung bakit tayo narito at nakarinig nito. Amen po. And makikita din natin, ang mga taong maaaring tinuturing na masama, mga patapon, at mga taong walang pakinabang sa atin, sila man ay masama sa ating paningin, ngunit sa mata ng Diyos, sila ay mahalaga pa rin. Amen. Dapat yung kaya, sabi niya kanina, tamang mata, tamang pagtingin, tamang tainga, na handang makinig sa kanila. Kasi kung tayo lang kapatid, ang hirap maging puso sa mga nawawala pag alam mo ito yung part na ang tigas-tigas ng ulo nila. Amen? Agpalpalwongda. Diba, Tidiw? Diba? Ay, nag-Ilocano na. Diba? Ang hirap yung part na ayaw kanyang pakinggan. Amen?
Mahirap doon. Mahirap yung part na yon. But still, sabi ng Panginoon, kahit na may times na napapagod tayong abutin sila, may times na dumarating yung umiiba na yung paningin natin sa kanila para ma-encounter nila si Jesus. Sabi nila, dapat maging mata mo ang Diyos kung paano sila tignan nung may kaawaan. Amen po. And meron ako ditong sample illustration. 100. Actually, gagamitin ko sana yung $1 eh. Kaso baka hindi kayo umalma. Di ba? Wala kayong pakialam sa $1. Di ba? Pag kinusot mo to ng kinusot, diba? Marumi na ayaw mo na yan. Marumi na, ayaw mo Ayaw na. na yan. Di ba? Akin na. Sabi niya dito, kung lulukutin mo ang $100, gusto mo pa rin ba to? Amen. Pagtatawakan ko, gusto mo pa rin to? Gusto mo pa rin? Pag nilagay mo na to sa tae, gusto mo pa rin? Parang biglang may ay! Gusto mo pa rin? Hindi, magpa-part-time na lang ako. Amen? Gusto pa rin? Yung iba gusto pa rin, yung iba hindi na. Kasi sayang. Hindi sayang, because you know the value of 100. Amen? Alam mo yung value nito. Alam mo yung halaga nito. Na marami tong mabibili. Amen? Amen? So ito ngayon, sa bulsa ko lang to ha. Ayan. Akala nyo ha, malulusutan nyo pa. Sobrang ko ang example ko. Nadala ako masyado. Amen, di ba? Kahit anong lukot, kahit anong dumi, kahit anong mga bagay na ginawa natin sa 100, inapakan, or something, gusto nyo pa rin ito because you know the value. Ganon din ang Diyos. Kahit anong mga bagay na ginawa mo sa Kanya, kahit nilayuan mo siya, kahit minsan dumarating yung time na gumagawa pa rin tayo ng pagkakasala at nasasaktan natin ang puso ng Panginoon, kapatid, gusto kong sabihin sa'yo, He value your life. Yung buhay mo, mahal niya pa rin yan. At ayaw niyang mapahamak yan. Amen po? Sana ganun din tayo sa mga tao na kakahalubilo natin. Sa family natin. Amen. Hallelujah. Nakakasunod ba? Amen po. And sabi niya dito, siya man ay nasaktan, nagkasala, nagkamali, nakagawa ng hindi mabuti, hindi magbabago sa kanya ang halaga ng paningin ng Diyos. Amen? Kagaya nung 100 na pinakita ko sa inyo. Because our God, He value us. Amen po? And pakisabi sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Amen. Mahalaga ka sa Diyos. Amen. Pangalawa, there's a sense of urgency. Medyo, na tayo? 23 na tayo. 11:23. There's a loss of urgency. There's a sense of urgency, sorry. In each parable, there was a sense of urgency in finding was the loss. There was no waste of time to find the loss. Nakita niyo po ba? Hindi sila nagdalawang isip na iwan yung 99, hindi sila nagdalawang isip na hanapin agad-agad, mag-ayos agad, maglinis agad ng bahay because there's an urgency. The sense of urgency. Amen po. And sabi niya dito, there's no waiting until tomorrow to see if the lost coin must show up somewhere. Amen. Likewise, the father of the prodigal was eagerly waiting to his son return. Amen po. And sinasabi dito, sa nawawalang tupa, hindi nag-aksaya pa ng oras agad
iniwan ang 99 na tupa upang hanapin ang nawawala dahil maaaring maging huli na ang lahat. Amen? Maaari itong mahulog sa bangin, o kaya'y maligaw, at higit sa lahat mawala ng tuluyan. That's why we need an urgency. Amen po. Ang tupang ito ay simbolo ng mga tupang naging rebelde o sumuway sa utos ng Diyos. Mga taong nanakit sa atin, diba? Kaya minsan pinipili na lang din nilang umalis. Amen? Mga taong, kung may mga taong gumawa ng masama, amen? Yung mga tupang, alam mo yun, dalawang definition lang yung sa Bible na nakita ko. It's either kambing ka daw o tupa ka. Ano ba yung ugali ng kambing? Ito yung sinasanggukan niya. Kahit na alam niya ikaw yung pastol. Pero yung tupa, hindi niya magagawa yon kasi he know your voice at susundin ka lang niya. Amen po? Kaya kapatid, let's evaluate ourselves. Kambing ba ako o tupa ako ng Panginoon? Amen po? Amen? Para naman sa nawawalang barya, hindi na pinagbukas pa kung ngayon na, kundi ngayon niya na hinanap. Hindi na ito pinagliban pa. Amen po? Hinanap at hinanap niya agad yung mga bagay, yung isang coins na nawawala. May mapagkakataon din sa buhay natin na hindi na kailangan pang ipagpaliban o pagpabukas pa. Amen po? Kaya gaya ng pagpapatawad ng taong nakasakit sa atin, amen? Baka ito ay kamatayan natin o hindi na muling magkaroon ng pagkakataon, kaya dapat ngayon na. Amen po? Kaya kahit na even ang hirap umabot ng mga loss kasi nasaktan ka nila, minsan dumarating yung part na iba yung naging ugali nila. Pero ang gustong ituro ng Panginoon sa atin dito, kapatid, yung urgency. Na huwag puro emosyon mo yung pairalin mo, kundi kung paano mo sila tignan as a valued person sa paningin ng Diyos. Amen po? Amen? Ganon din sa nawawalang anak. Walang pinaglagpas ang ama. Araw-araw niyang hinintay ang pagbabalik ng kanyang anak. Hinihintay niya ito ng may pananabik, bagamat ito ay nagkasala. Amen po? Sana ganon din tayo. Na despite may taong nakasakit, may taong nagrebelde kagaya ng anak ng ama, still handa pa rin natin silang yakapin. Amen po? Sana kapatid, kung sakaling may mga taong nagbalik loob sa atin, magawa rin nating tanggapin kahit na malaki o malalim ang sugat na ginawa nila sa atin. Amen? Dahil yun yung puso ng Panginoon. Hallelujah! Kagaya ni Kristo, na tinanggap pa rin tayo kahit na tayo'y paulit-ulit nang nagkasala. And sabi niya sa Luke chapter 15 verse 20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa yung natanaw na niya ang kanyang ama, at dahil matinding awa, ay patakbo niyang sinalubong at niyakap at hinalikan. Amen po? Ito yung senaryo ng father at son. Na despite na kahit anong ginawang kasamaan yung anak, niyakap at hinalikan niya pa rin ito. Amen? This faith of picture of loving, forgiving Father who is constantly scanning the horizon looking for the sign of His homecoming. Amen po? Dahil naghihintay pa rin yung ama na bumalik sa anak. Na bumalik ang anak niya. Amen po? Kapatid, ganun din ang Diyos. He's still waiting for us. He's still waiting for your heart na magbalik loob sa Kanya. Amen po? And pangatlo, there is a celebration. Amen? Each time, when the lost have found, there was a celebration, and the shepherd, kung titignan po natin dito, hindi siya nagalit. Did not angrily chase the wayward sheep all the way back to the flock. The woman did not nonchalantly put the coin back in the others, turn the light out, and go to sleep. Hindi ganun yung ginawa. Amen?
The fathers did not say, why should I let you come back home after what you did done? Amen? Each case, there's a rejoicing and celebration because what was once lost have been found. Amen po? Kaya sabi dito, sa natagpo ang tupa na nawala, hindi nagalit ang ama. Hindi niya sinaktan ang nawalang tupa, bagamat ito'y nawala dahil hindi nakinig o kaya hindi sumunod, hinanap at binalik pa rin niya ito sa kawan. Amen? Yung tupa na nawala, hindi niya hinayaang tuluyang mawala, kundi patuloy niya itong hinanap at binalik niya sa kanyang lungga. Amen po? Ganon din ang babae. Hindi agad niya binalik yung coins, bagkos hindi niya binaliwala yung coins na nawala, kundi hinanap niya at binigyan ng panahon ng matagpuan at nagdiwang sila ng kaibigan niya. Amen po? mas malaki na gastos. At ganoon din sa ama. Amen po? Kaya sabi niya dito, kaya nagkaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Kaya sa 99 na matuwid na di nag-aalinlangan magsisi. Amen po? Nakakasunod? Kaya sabi niya sa Luke chapter 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Amen po? Grabe yung rejoicing sa heaven, no? Isa lang yan. Paano po pag marami na? Amen? And ang definition dyan, hindi lang bilyong-bilyong anghel daw. Trilyong-trilyong anghel ang nagdidiwang. Amen? Biruin mo yung pagpasok mo sa langit na bilang naging lost, talagang nandyan may pa-red carpet. Di ba? Gold carpet. Ha? Gold carpet pala, sabi ni po. Oh, matindi. Gold pa. Amen? And sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon na hindi nagpapahayag sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen po? Kasi sa totoo lang kapatid, kaya kang bigyan ng sakit ng Panginoon. Kaya kanyang alisin ang buhay at hininga. Amen? Kaya niya nang bawiin yung buhay na pinagkatiwala niya sa'yo. Because we only are steward ng buhay na to. But still, sabi niya dito, ang Diyos ay hindi niya nais mapahamak, kundi ang lahat ay gusto niya makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kasi sabi sa 1 Timothy na binasa natin kanina, ibig niyang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Amen po. Nakasunod po tayo. Mga kapatid, ito din ang puso ng Diyos para sa mga mahal natin sa buhay. Amen. Gusto ng Lord na maligtas ang pamilya mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, housemate mo, kaklase mo. Gusto ni Lord na sila ay maligtas, mga kapatid, isama natin sila sa bahay pa ng bahay na kung saan makikilala nila ang Diyos. Amen po. Pwede natin silang imbitahin or pwede rin tayong magbahagi sa kanila. Amen po. And ito yung mga bagay na bibigyan ko kayo ng scenario. You should think of this. Nasa butusan ka, election. And ang dalawang option lang dito, either ibibigay mo yung sobre mo sa Panginoon o kay Satanas. Amen po? And sa election, di ba, we introduce, sige, ito, dito ka, kasi mabait to, nagbibigay ito ng malaking pabuya, nagbibigay ito ng malaking pera. Amen? Gano'n mo sila ma-encourage na ipunta yung sobre nila or buhay nila sa Panginoon? Nakakasunod? Nakakasunod? Amen. Ayan. So,
meron tayong magagawa. Meron tayong pwedeng gawin. Ikaw at ako'y tinawag ng Panginoon upang ating silang abutin. Ang Diyos ang nagliligtas. Tayo ay gagamitin ng Panginoon upang ang taong ito ay makarinig ng salita ng Diyos at mabuting balitang about tungkol sa kaligtasan. Amen po. And dito na ako, hindi pa magtatapos. Pero nakakasunod pa. Nag-enjoy pa kayo, kapatid? Nasusundan nyo pa yung Heart of Loss? Application na tayo. Response. Unang response, know and feel God's heart for them. Amen po. Dapat na malaman at madama natin ang puso ng Diyos para sa kanila. Nais ng Diyos na sila yung maligtas. Amen po ba? Sana ganun din yung ma-feel mo na puso ng Panginoon para sa kanila. Amen? Know and feel God's heart for them. Kasi sa totoo lang, wala tayong pusong ganito. Ang Diyos lang ang may pusong ganito. Amen po? Amen po? Kasi mahirap. Mahirap umabot. Lalo na pag yung kamag-anak mo, nagawan ka ng mali, aabutin mo, uritang. Diba? Sa'yo na yung lupa nyo. Diba? Sa'yo na yung lupa nyo. Diba? Hindi mo na sila abutin. Amen po? Pero ibang puso ng Panginoon. At iba yung pinapagawa ng Panginoon sa mga taong tinanggap na rin si Kristo sa buhay nila. Amen po. Tayo yun, kapatid. Amen. Pangalawa, response to, you can pray for them. Amen. Pwede natin silang ipanalangin, kagaya ng prayer on 3 natin. Yung 3 tao na nais nating makilala kay Lord, ipanalangin na madama nila ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Amen po. Katulad ni Pablo, na walang sawang pinalangin ang mga tao sa Efeso. Tingnan natin yung panalangin ni Pablo. Efeso chapter 1, verse 16 to 19, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko makakalimutang ipanalangin kayo. Idinadalangin ko sa Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Ito yung grabe yung puso ni Paul sa mga tao sa Efeso. Kasi gusto niya makakilala pa, lumalim pa yung mga tao doon. Amen po. And sabi niya sa 18, naway linawagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo na ang pag-asa na para doon ay tinawag niya ako kung ano ang kasagana, ang pagpapalang nilaan niya para sa kanyang mga banal. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumilos sa atin sa mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan na iyon. Amen po. Kaya huwag kang humintong manalangin, kapatid. Kahit minsan yung gusto mong abutin, ang tigas-tigas ng puso, gusto mo ng kurutin sa... Diba? Sa singit. Diba? At minsan, hindi ka na pinapansin. Sige lang, abot ka pa rin, kapatid. Diba? Naabot naman. Aabutin niya ng Panginoon. Amen po? And pangatlo, have a positive attitude for them. Amen? Huwag nating husgahan o tuldukan ang tao. Lahat ay pwedeng baguhin ng Diyos. Naniwala po ba tayo doon? Kapag tayo ay may pananampalataya na sila ay kayang baguhin ni Lord at mahal sila ni Lord, magbubunga ito. Amen po? Kaya minsan kahit matigas yung inaabot mo, kapatid, sige lang. Tinitignan ng Diyos yung puso mo. Amen? Kung paano hindi ka hihinto sa Kanya. Pakita mo lang yung positive attitude. I-treat mo sa Starbucks, ano pa? Bigyan mo ng pagkain, ano pa? I-treat mo sa namol, o gusto ni Kuya niya sa namol, para masarap abutin ni Kuya nila, namol ah. Amen? Nagpasaway para sa namol. Amen? Diba? Ibang, papakitaan mo pa rin sila kahit na may mga bagay na may right ka namang ipakita rin sa kanila. Pero hindi mo yun gagawin. Because
you have a positive attitude for them. Amen? Kasi mahal sila ng Panginoon. Amen po? And for, be a living light for them. Amen? At syempre, tayo ay magsisilbing liwanag sa kanila. Naghahanap ang taong nasa dilim, liwanag na maghahatid sa kanila ng tamang daan. Amen po? Kaya ang Panginoon, gusto niya tayong makita, be a living light for them. Amen po? Magliwanag ka sa buhay nila para makita nila yung right way. Right way para mas makilala pa nila ang Panginoon. Right way para mas lalo pa silang lumalim sa Panginoon. Amen po? And 5, put faith into words. Yan. Parang ito yung gusto-gusto ni Ethel to eh. Put faith in words. Amen? And action. Amen? Nakakasunod po kayo sa response, sa application. Number 4, be a living light for them. Magliwanag. Kasi yung mga taong yan, nasa punong-puno ng kadiliman. Amen po? Maging ilaw ka, na ikaw na niliwanagan din ng Panginoon. Amen po? And put faith into action. Into words, sorry. Sabi dito sa 1 Peter chapter 3 verse 15, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Amen? And sabi din dito, preach the gospel all the times and when necessary, use word. Amen po? Kaya kapatid, sa mga kaibigan, pamilya mo, na hindi pa nakakilala. Amen po? Sa mga barkada mo, abutin mo po sila. Amen? Dahil may kapahamakan na naghihintay sa kanila. Amen po? At bilang ikaw, na nakakilala at ginamit ng Panginoon sa buhay nila, kapatid, huwag kang magsawang umabot. Amen po? Pray for them, give them a positive attitude, light for them. And sabi yung isa, yung last, put faith into works. And yung una, ayun, know and feel God's heart for them. Gusto ko mag-iwan ng living testimony. Amen. Kami po minsan nang naging lost. Amen po. Minsan na rin po kaming nawala. Hallelujah. Yung mga bagay na yan na nasa baba po namin, alak po yan, at nasa bar po kami that time. Yan, Smirnoff, yan, nightlife, naranasan din po namin yan. At minsan na rin po kaming naging lost. Amen po? Amen po? Minsan na rin po kaming nawala at tumalikod sa Panginoon. Minsan ninais na rin po namin na mas gusto namin yung tinatahak naming buhay, yung comfort zone namin kaysa sa buhay na meron sa Panginoon. Amen po? Minsan dumarating yung time na ayaw na rin minsan namin na umattend sa church. Minsan na rin kaming na-lost ng daan. Amen po? Minsan na rin po kaming naging madilim yung paningin namin. Amen? Pero dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, binigyan kami ng oxygen. Alam niyo po, salamat sa mga tao na in our season na nalulos kami, meron kaming kapatid na Jumar at Bimbo na nanalangin sa pamilya namin. Totoo nga yung sinabi nila na may nauuna na nahuhuli. May nahuhuli na nauuna. And I want to thank God sa buhay nila. Kasi nung time na nagre-revive kami, sa emergency room na tinatahak naming daan,
Nandiyan sila na lagi nananalangin sa pamilya namin. Nandiyan sila na lagi nagpa-fasting sa pamilya namin. Gusto nilang bumalik yung dating kami kasi kami yung nauna eh. Di ba? Kami na unang naglingkod sa Panginoon. And then, after noon, minsan dumarating din talaga yung kapagudan. Dumadating din talaga yung iiba niya yung align. May mananakaw, masisira, mapapatay ang kaaway sa buhay mo. And then, noong time ng season na, kami din nire-revive spiritually. And even ako, hindi ko rin alam kung paano bumangon ulit. And then one thing, isang araw, pagising ko ng umaga, nakikita ko yung kapatid ko at si Bimbo nagpipray. Then, biglang sinabi sa akin ng Panginoon, "Anak, sila na yung bunga ng panalangin mo. Nasaan ka na ngayon?" Sila na yung bunga ng panalangin mo. Yung pamilya mo, nagsiserve na sa Panginoon. Nasaan ka na ngayon? That's why, salamat sa buhay nila. Salamat sa mga pastor na ginamit. Salamat sa mga leaders na alam mo kahit na may pinagdadaanan din sila. Mas inuuna ka nilang ipanalangin, even yung sarili nila, ang hirap-hirap din ipanalangin yung sitwasyon nila. Kaya magpasalamat kayo sa mga tao ginagamit ng Panginoon, kapatid. Kasi meron sila na nanalangin sa'yo kung bakit ka narito. Amen? Meron sila na nagpakilala ng kaligtasan at eternal life sa buhay mo. Amen? Kasi meron tayong pupuntahan at ayaw nila rin mapahamak tayo. And salamat sa desire na nilagay ng Panginoon sa buhay nila. Amen po? Kaya pwede po ba tayong tumayo? Ayan. Bago ako manalangin. Kung meron mga taong nanalangin din kami when we are in a survival season. Gusto ko din kayo din. Mag-ano din kayo ng mga taong gusto nyong ipanalangin. Kahit 3 lang. Kahit 1 lang. Kung kaya nyong tutukan. Name them. Sulat nyo sa papel. Lord, gusto ko itong tao ito. Makakilala, makaabot, and continue to pray for them. Don't be afraid to name those people. Amen po? And pray for them. Kung ayaw nila face to face, panalangin mo. One day you will reap. Amen po? And reach for them. Bring them. Amen po?